Arestado ang isang lalaki matapos makipagbarilan umano sa isang pulis sa Caloocan. Nasugatan ang lalaki sa kanang paa. Aminado ang naaresto na hindi lisensyado ang dala niyang baril. Itinanggi naman niyang nagpaputok siya. Balita hatid ni Bea Pinlac. Isang oras pa lang matapos salubungin ang bagong taon, kakaibang paputok ang bumulabog sa mga residente ng Barangay 150 sa Caloocan. Sa kuha ng CCTV, tila may komosyon na sa kalsada nang may pumutok na baril. Ang lalaking ito na nakatayo malapit sa motor niya, biglang takbo sa likod ng taxi at saka bumunot ng baril. Sunod-sunod ang tunog ng putok ng baril at maya-maya, kita nang may iniinda sa paa ang lalaking nakipagbarilan na umano sa isang intelligence operative ng Caloocan Police. May isang pulis na nakasibilyan, identify ng ating victim. Sinabihan niya itong pulis natin na gusto raw siyang dukutin at patayin nitong ating suspect. At nang kumprontahin daw ng pulis ang suspect, paglapit ng ating pulis, bigla agad binunutan ng pulis natin at pinutukan. Nasa pool ng bala ang suspect sa kanyang kanang paa, pero ayon sa pulisya, nakatakbo pa ang lalaki para magtago. Nung sinundan natin yung blood trailings doon sa lugar, pumasok siya sa isang bahay. Pagkatapos noon, nakita natin nandun din sa crime scene ang kanyang baril na ginamit at isang granada. Kargado ng bala ang baril at armado ang granada na nakumpiska mula sa suspect ayon sa pulisya. Pero giit ng suspect, pagbaba ko po ng motor, pagbaba ko lang po, may isang lalaki na nakalabas yung baril, nakatutok na sa akin. Pagkakita ko po, tumakbo po ako, hindi po ako nagpaputok. Pero kahit isang beses di po ako nagpaputok. Aminado ang suspect na hindi lisensyado ang baril niya. Totoo po yung baril, pero yung granada, wala na po katotohanan. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang suspect sa kasong murder. Meron tayong information reports na this certain person or our suspect is involved in gun running, gun for hire, and at the same time po sa pagbebenta ng illegal na droga. Inaalam pa ang motibo ng suspect na nahaharap sa reklamong attempted murder, illegal possession of firearms at illegal possession of explosives. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dead on the spot ang isang lalaki matapos siyang pagbabarilin sa Pasay. Base sa investigasyon, biglang nilapitan at pinagbabaril ng gunman ang lalaking 37 anyos na kalalabas lang ng kanyang bahay kahapon ng hapon. Nakatakas ang salarin na tinutugis pa hanggang ngayon. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Nakatakda namang isailalim sa autopsy ang bangkay ng lalaki. Lumagpas na po sa 300 ang pinakahuling bilang ng mga nabiktima ng paputok sa bansa sa pagsalubong sa bagong taon. Batay sa datos ng Department of Health, 141 ang nadagdag as of 6 a.m. sa unang araw ng 2025. 340 ang kabuang bilang. Mas kaunti kumpara sa parehong panahon noong 2024, pero sabi ng DOH, posibleng may mga hindi pa naisama sa report kahapon. Lalaki pa rin ang karamihan sa mga nasabugan ng paputok. Umakyat naman sa 27 ang mga kaso ng iligal na pagpapaputok ng baril sa salubong 2025 batay sa datos ng Philippine National Police as of 6 a.m. kahapon. May 3 ring sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala at nabigyan na ng lunas sa ospital. 21 naman ang naaresto, pinakamarami sa Calabarzon. Tig-3 ang naaresto sa Metro Manila at Western Visayas. 2 sa Northern Mindanao, tig-1 naman sa Central Luzon, Central Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. May 17 ring nakumpiskang baril ang pulisya. Balik trabaho na ang karamihan sa ating mga kababayan kaya't maaga pa lang bumiyahe ng ilan sa kanila. Balita hatid ni James Agustin at Bam Alegre. Madaling araw pa lang, blockbuster na ang pila papasok sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa bag check pa lang, napakahaba na ng pila. Marami kasi ang balik realidad na agad sa ikalawang araw ng 2025. Katulad ni Marvin Lopez na kasama ang kanyang ina. Nag-holiday sila sa Cavite pero kailangan na mag-back to base ngayon sa Cabanatuan, Nueva Ecija dahil naghihintay na ang trabaho. Naglibot lang din dito around Metro kasama ka mother ko at yung mga kapatid ko. Lumuwas naman ng Metro Manila si Emily Marilla para rito magdiwang ng Pasko at New Year kasama ang mga anak. Alam niyang marami kasabay umuwi ngayon kaya inagahan niya ang pagpunta sa terminal.
Ayaw pa sana nila umuwi agad sa San Narciso, Quezon, pero may pasok pa sa paaralan ang mga apo niya. Gusto po namin, sir, maglagang ba? Wala pong pasahero masyado. Pero po, sa anak ko, nagsama-sama po kami. Ayon sa pamunuan ng PITX, sapat ang mga bus na magsiservisyo sa mga pasahero. Pasado alas 4 ng umaga, marami ng pasahero sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa area ng Litex. Back to work na ngayong araw ang ating mga kababayan. Pero ready na nga ba sila ulit kumayod matapos ang long holiday? Handa na kailangan sobra na yung mapahinga. Tapos na yung leave ko Bitin kasi saglit lang yung namin vacation namin sa work. Natamad pa ako, parang kulang pa yung bakasyon. Bitin nga po kasi nga may pasok po kami. Tila may holiday hangover pa ang ilan. Pero maaga pa rin silang gumising para pumasok sa kanilang trabaho. Gaya ni Rose Ana pauwi pang Indang Cavite matapos magbakasyon sa kanyang kaanak dito sa Quezon City. Pag gantong oras, punuan kasi yung iba bumabalik na sa kanilang mga lugar. Si Rodrigo naman sa Taguig pa ang trabaho. Sanay na raw siya makipagsiksikan sa mga pampublikong sasakyan. Minsan mahirap sa madali, lalo pag kaya itong mga holiday. Maaga rin naghihintay na masasakyan si SP na patungo North Avenue. Mahirap sumakay kasi ang daming tao na kasi syempre unang day ng pasok uli ng 2025, syempre alam nyo, yung traffic, kailangan maaga. Ramdam na ang unang araw ng trabaho ngayong bagong taon. May mga pasero na papatakbo makasakay lang. Punuan na tayuan na ang mga pasero sa ilang bus. Sa kabila niyan, ang pagiging on time ang isa sa mga goal ng mga paserong amin nakausap ngayong 2025. Ayaw ko nang malilit ako Iniiwasan ko malit. Kailangan maagang pumasok lagi para maging on time sa trabaho. Hindi tayo mapagalitan. James Agustin, Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumagsa sa Grand Terminal sa Lipa, Batangas sa mga bibiyahe papuntang Metro Manila. Pero pagod at inip ang dinanas na ilang pasahero dahil kaunti lang ang mga bumiyaheng bus sa unang araw ng bagong taon. Ang iba nasa 2 oras nag-abang ng masasakyan. Paliwanag ng isang dispatcher, kulang ang mga driver at konduktor dahil nagbagong taon sila kasama ang kanilang pamilya. Tiniyak nilang magbabalik normal na ang schedule ng mga bibiyahe ng bus ngayong araw. Patuloy ang babala ng PHIVOLCS dahil sa magmatic unrest ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Kaugnay po niyan ay pinaghahandaan na ng ang lokal na pamahalaan sa worst case scenario. Posible pa raw kasing magkaroon ng mas malakas na pagputok. Ayon sa PHIVOLCS, 7 beses nagbuga ng abo ang bulkan sa nakalipas na 24 oras. May naitala ring 26 na volcanic earthquakes at ibinugang mahigit 3,000 toneladang asupre. Sa ngayon, nananatili pa sa Alert Level 3 ang bulkan. Inirekomenda naman ng kagawaran ang pagpapalikas sa mga nakatira sa paligid ng 6-kilometer radius ng Mount Canlaon. Inulan ang ilang bahagi ng bansa pagpasok ng 2025, gaya sa Bontoc Mountain Province, nakaranas ng 1 oras na pag-ulan. Sabi ng Pag-asa dahil daw yan sa amihan. Ngayong araw may tsansa pa rin ng ulan sa Mountain Province at ilan pang bahagi ng Northern Luzon dahil sa amihan. Shearline naman ang nagpapaulan sa Cagayan, Isabela, Quirino at ilan pang panig ng Luzon kasama na po ang Metro Manila. Intertropical Convergence Zone ang umiiral sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dapat paghandaan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Sa gitna ng pag-uulan, nagpapakawala ng tubig ng Angbinga Reservoir sa Benguet. Sa nakalipas na 24 oras, isang gate ang nakabukas sa nasabing dam ayon sa Pag-asa. Nananatili namang mataas ang water level sa Angat, Magat, Lamesa, Ambuklaw at Caliraya Reservoirs. Habang bahagyang bumaba ang tubig sa Ipo, San Roque at Pantabangan Reservoirs. Hustisya ang panawagan ng isang pamilya sa Santa Maria, Bulacan sa pagsalubong sa bagong taon. Namatay kasi ang kaanak nilang 11 anyos matapos ma-hit and run ng kotse. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jamie Santos. Tumatawid ang batang lalaking yan nang masapul siya ng pulang kotse.
Napatayo ang ilang residente, pero ang driver ng sasakyan hindi raw huminto at hindi dinulungan ng biktima. Nangyari ito mag-aalas 7 ng gabi noong December 28 sa Celeste Guyong, Santa Maria, Bulacan. Ang biktima, 11 taong gulang na si JV. Nakita ko na lang tanggulay yung kapatid ko doon. Agad-agad ko talaga tinakbo na talaga sa ospital. Hindi na ako nagantay ng ambulansya po talaga. 2 araw matapos nito, binawian ng buhay ang bata. Hindi raw umaalis sa tabi ng kabaong ni JV ang kanyang ina. Masakit lang po sa amin. Kailan lang ho kasi kasama lang ho namin eh. Tapos sa isang iglap lang mawawala. So ayun, hindi ko talaga matanggap lalo bagong taon. Hindi ko nga alam kung masaya pa yung bagong taon namin dahil nawalan kami ng isang kapatid. Sa ngayon, di pa rin nahahanap ang nakasagasang driver. Ayon sa kapatid ng biktima, naiwan sa lugar ang basag na salamin ng kotse kung saan nakadikit ang RFID sticker. Nakakuha rin ang pamilya ng biktima ng CCTV footage ng pag-alis sa lugar ng pulang kotse patungo sa direksyon ng bayan ng Santa Maria. Ang mga kuha ng CCTV, ibinigay ng may-ari ng CCTV sa pamilya ng biktima para makatulong sa investigasyon. Nakita na rin ito ng mga pulis, pero tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Santa Maria, Bulacan Police Station. Nagpapatuloy pa raw kasi ang kanilang investigasyon para matukoy ang driver ng kotse. Makikipag-ugnayan pa raw sila sa pamunuan ng NLEX at baka makatulong daw sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng driver ang basag na salamin ng kotse na may RFID sticker. Nagbabacktrack din daw sila ng mga CCTV sa lugar. Tanging hiling ng pamilya, makamit ang hustisya para sa kanilang bunso. Dalangin po namin sana yung sino man makabangga dun sa kapatid ko. At maaari sumuko na siya kasi yung naramdaman namin masakit. Yung nakabangga, sana sumuko ka na, makipagtulungan ka sa amin. Kasi mahirap yung nangyari kahit sabihin na aksidente. Sana di mo na tinakbuhan. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang batang lalaki na 8 taong gulang matapos mabundol ng motorsiklo sa Minglanilla, Cebu. Ayon sa Minglanilla Traffic Command, batay sa ulat ng Super Radio Cebu, mabilis ang patakbo ng motorsiklo. Bigla raw tumawid ng kalsada ang bata at nabangga ng motorsiklo. Namatay ang bata sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulisya ang rider na walang pahayag. Sa Matalam, Cotabato, patay ang 3 magkakaanak kabilang ang isang buntis matapos bumangga sa railings ang sinasakyan nilang multicab kahapon. Ayon sa pulisya, kasama ng 3 ang 9 na iba pang kaanak sa multicab na patungong President Roxas, Cotabato. Paliwanag ng driver, nawalan siya ng kontrol sa multicab dahil sa hindi pantay na kalsada. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV. Naputulan po ng kamay ang isang mangingisda sa Ragay, Camarines Sur matapos masabugan ng ginawa niyang pampasabog. Chris, kamusta na ang biktima? Tony, nananatili sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima habang nagpapagaling na sa kanilang bahay ang kanyang sugatang anak. Batay sa kwento ng anak ng biktima, isang plastic na bote na naglalaman ng kemikal na tinatawag na bigas-bigas ang biglang sumabog sa kanilang harapan. Ginamit nila iyon bilang pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Karaniwan din ito ginagamit sa iligal na pangingisda. Sa lakas ng pagsabog, tumilapo ng 22 anyos na lalaki. Doon na rin naputol ang kamay ng kanyang ama. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Nahuli ang isang sawa sa parking area na isang establisimento sa San Nicolas, Ilocos Norte. Dito naman sa Dagupan City, nasa buga ng paputok na improvised bombshell ang isang lalaki. Ang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Sa mga sisidlan na ito raw inihulog ng lalaking 44 anyos ang mga sinisindihan niyang 5-star sa tapat ng inuupahan niyang bahay sa Dagupan City. Ayon sa mga saksi, improvised bombshell ang ginawa ng lalaki. Nang may hindi pumutok na 5-star, sinilip niya raw ito. Nakita namin si kuya, nagpapaputok. Akala lang po namin nadulas siya. Yung po pala may tama na po pala siya nun. Sinilip niya pa po. Bigla pong tumama sa kanya yung paputok dito. Hindi naman po namin alam na naputokan na kaagad. Naisugod pa siya sa ospital pero nasawi siya kalaunan. Madami siya kasing sinindihan na 5-star. Then yun yung nag-cause
ng lacerated wound niya dito sa may occipital area. May kasama din kasing fracture, skull fracture. Siguro na nabagok din. Siyang ika-18 biktima ng paputok na dinala sa Region 1 Medical Center mula December 20. Pinakabata sa kanila ang 8 taong gulang na lalaki sa San Fabian, Pangasinan na nasa boga ng boga noong December 30. Isang dambuhalang sawa ang nahuli sa parking area sa isang establishmento sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nakapulupot pa yan sa isang motorsiklo roon. Ayon sa BFP, mahigit 3 metro ang haba ng sawa. Una itong nakita sa ibabaw ng sasakyan at nang huhulihin, lumipat ito sa motorsiklo. Posible raw na naisakay ng sasakyan na nakapark doon ang sawa. Nasa kustodiya na ng BFP ang sawa at ito turn over sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Patay matapos makuryente umano ang isang magsasakang 66 anyos habang nagpapatubig sa kanyang pananim sa Paway, Ilocos Norte. Ayon sa kapwa niya magsasaka, bigla na lang bumagsak ang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakitang may electric cable na konektado sa water pump malapit sa lugar na binagsakan ng magsasaka. Idiniklara ng doktor na patay na ang biktima at posibleng electrocution o pagkakakuryente ang ikinamatay niya. Jarek Pasiliao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sabik na ba kayong maramdaman muli ang tagos sa butong lamig ng amihan? Base po kasi sa datos ng Metro Weather, posible yan sa mga susunod na araw at maaring madagdagan pa ang mga lugar na maapektuhan ng amihan. Sabi ng Pag-asa, maaasahan talaga ang tinatawag na amihan surge o paglakas ng amihan tuwing Enero at Pebrero. Sa ngayon, nakapagtala ng 16.8 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio, habang 24.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sa pagsapit ng 2025, hindi lang taon ang magpapalit. May pagkakataon din tayong iwan ng ating nakaraan at yakapin ang ating new and improved version. Kanya-kanyang assessment ang ilang Kapuso Stars kung ano ang iiwan nila sa 2024. My past self. Gumawa tayo ng bagong version. Time is gold pa rin sa collab team ni Ashley Sarmiento na si Marco Masa. Kaya't pagpapahalagahan niya raw ang oras niya na maging productive. Procrastinating po. Kasi minsan talaga may mga times na nakakatamad talagang kumilos, but yeah, this year plano ko talaga just to do a lot, to do more. Nag-spill naman ang prinsesa ng CTJ Love Team na sina Sofia Pablo at Allen Ansay kung ano ang dapat baguhin ng isa't isa sa pagpasok ng taon. Dapat iwan niya yung pwede naman maliit kahit 10 minutes. Hindi pagkain ng gulay. Last year mo pa yung pinangako. Para kay First Lady of Primetime Sanya Lopez at Sparkle Star Isabel Ortega, health is wealth, kaya't may mga bagay silang babaguhin ngayong taon. Eating more? Eating more. Hindi kasi malakas talaga akong kumain. Yan rin, bukod sa sleeping late, malakas din talaga. Siguro nagiging hobby na lang rin talaga pag wala ka masyadong ginagawa. Stop sleeping late. Bawal na muna magpuyat ngayon. Maliit man o malaki ang pinaplano nating pagbabago sa ating sarili sa pagpasok ng taon. Mahalaga na bawat isa sa plano natin ay para mapabuti ang ating sarili at ang iba. At isama na rin ang pagharap natin sa 2025 na puno ng pag-asa, tapang at tiwala. That the best is yet to come. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng isang babaeng OFW sa Kuwait. Natagpo ang patay at naagnas na ang Pinay sa bakuran ng bahay ng kanyang amo. Narito po ang aking report. Hindi na napigilan ng kapatid ng OFW na pinatay sa Kuwait na maluha matapos makumpirmang ang nawawalang Pinay na si Daphne Nakalabanan ang natagpo ang inaagnas na sa bakuran ng kanyang amo. Nakakahinayang lalo't pauwi na sana si Daphne sa Pilipinas. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya, basta i-surprise ko kayo sa December. Ito pala yung surprise niya. Nang huling makausap noon pang May 2024, wala naman anyang nabanggit na problema ang kapatid. 2 buwan pa lang nawawala ang Pinay bago ito i-report ng mismong kapatid ng kanyang amo. Pakiramdam po ba ninyo at tinago sa inyo yung insidente? Opo, baalak po talaga na itago po. Ang hiling lang po namin na sana makauwi yung kapatid namin.
Tapos mabigyan po ng hustisya kung ano ang talagang nangyari po sa kanya. Bakit ganun po ang ginawa sa kanya? Yung kapatid mismo ng suspect, sinabi ng polis, in-investigate ng polis, nakita ng polis sa bahay, yung bangkay, advanced state of decomposition na 2 buwan na. Nakakulong na ang suspect na may criminal record umano batay sa natanggap na impormasyon ng DFA. We assure the public that government will do all it can to seek justice. Malungkot na nangyari ito katapusan ng taon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay nga sa nasawing OFW sa Kuwait na magdadalawang buwang nawala, kausapin natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga sa inyo, Sir Rafi, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, paano po nakumpirma ng DMW yung pagkasawi ng isang OFW sa Kuwait at ano po yung dahilan ng kanyang pagkamatay? Well, tayo ay in coordination with our embassy in Kuwait at doon na pagkaalaman natin sa mga Kuwaiti police authorities na noong December 28, merong nagpresenta sa Kuwaiti police authorities at nagsasabing may kaalaman siya patungkol sa pagkapaslang ng ating kababayan. At mula doon ay ang ating ang ating lawyer, together with our embassy and our migrant workers office in Kuwait, coordinated with the Kuwaiti authorities. At yun nga, napag-alaman na rin natin na under custody by police authorities yung prime suspect na tinuro nung nagpresenta ng impormasyon sa kapulisan noong December 28. At mula noon ay tayo na ay merong koordinasyon sa police authorities at inaabangan natin, tambayanan natin ang resulta ng investigasyon na inaasahan natin magbibigay ng hustisya, prosecution, paglilitis doon sa prime suspect na nasa piitan ngayon. We have also communicated with the family. Yung nakapanayam ay kapatid, but we have communicated with the family of the OFW, the husband, and there is a minor child involved. Kaya't kami rin ay nag-iingat para ilabas ang identity ng OFW, Fiesta official kahapon, at ayaw nating dagsain ng media yung pamilya, lalo na yung minor de edad na bata sa panahon ng Fiesta official sa mga ganitong klaseng panahon. May lumalabas na po bang motibo sa pagpatay sa biktima at 2 buwang siyang nawala pero na-report ng kanyang mismong kapatid ng suspect? Wala, ito ay bahagi pa ng ating pag-aantabay sa resulta ng investigasyon ng Kuwaiti authorities. This much we know, si OFW ay dumating sa Kuwait noong December 2019 at naglingkod siya sa employer na higit sa isa kasi yung kanyang original employer in 2019 was not the employer who reported her as missing or having absconded. Absconded meaning terminate yung kanyang employment contract noong October 16, 2024. Ito ang public record na rineport ng kanyang employer noong October 16, 2024 ang kanyang pag-terminate o pag-abscond. Nakausap namin yung husband at sabi rin niya October ang huling komunikasyon sa kanila. And ang akala nila ay busy lamang yung kanilang mahal sa buhay na OFW hanggang sa nakatanggap na rin nga ng balita ng kanyang pagpasla. Meron po bang report na nagrereklamo itong OFW either sa kanyang asawa o sa embahada sa Kuwait? Up to that point, wala tayong report na natanggap. Doon sa 5 taon na naroon siya, bago siya napaslang, ay wala tayong report na tanggap either sa kanya o sa employer. At wala rin tayong sa ating pagtatalaga ng effort na alamin ang sitwasyon ng mga OFW sa bansang Kuwait, ay wala rin tayong alam na report tungkol sa kanya. Ang prime suspect, Sir Rafi, ay inaalam pa natin kung siya ang employer. Hindi necessarily ang employer ang prime suspect at this stage. Okay. So yan pa ay isang bagay na inaalam natin. Kasi nga yung kanyang huling employer on record ang precisely nag-report ng pag-terminate niya ng kanyang empleyo. Pag-abscond is the other term that is being used. Ibig sabihin, hindi niya tinapos yung kanyang kontrata with the employer as of October 16, 2024. Pero hindi po na-report nung kanyang recruiter kung saan siya lumipat? Hindi ba dapat may coordination na ganoon yung mga OFW?
ang recruitment agency ay merong obligation to report, but at some point, after a 2-year period, yung original contract, the OFW reports himself or herself as a balik manggagawa or returning worker. Okay. No more intervention ng recruitment agency kasi nga supposedly bihasa na siya sa kaugalian at sistema sa host country. Kaya't ito ang kanyang ang sistema ay it is the OFW who renews the contract, decides to stay on, and in this case she decided to stay on beyond the original contract sa Kuwait. Nasaan na po yung labi nitong ating kababayan at kailan po kaya siya uuwi sa Pilipinas? Sa ngayon ay nasa authorities pa sa Kuwait. Alam naman natin sa sitwasyon na ganito, bahagi ang labi ng biktima sa investigasyon. Kaya't inaantabayanan pa natin na matapos ang investigasyon at once maayos na, no, okay na ang investigasyon in terms of pagsusuri sa labi, ay maiuwi na natin ang ating mahal na kababayan sa kanyang pamilya. At we assured, of course, nung kausap namin ng pamilya, we conveyed our utmost condolences, pakikiisa natin sa kanila at ganap na tulong, repatriation at legal assistance sa pagkamit ng hustisya at pagtulong na rin sa pamilyang naiwan, lalo na yung minor de edad na anak. Sige po, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Sir Rafi, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Maraming salamat po. Salamat po at Happy New Year. Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Pauwi na ang maraming nag-long holiday vacation sa Boracay sa Malay Aklan. At may ulat on the spot si John Sala ng GMA Regional TV. John? Connie, ngayon nga, karamihan sa nag-New Year sa lubong sa isla ng Boracay ay papauwi na. Kaya naman mahigpit na ipinapatupad ang seguridad dito sa Cagban Jetty Port upang matiyak ang kaligtasan ng mga papauwing turista. Dagsa na nga ngayon, Connie, ang mga turista dito sa Cagban Jetty Port, pabalik ng Katiklan Jetty Port sa mainland Malay Aklan upang makauwi na rin sila sa kani-kanilang mga lugar. Maayos naman ang sistema dito sa port, lalo na at may gumagabay na mga staff para sa mga nagbabayad ng terminal fee at boat fare. Marami nga sa mga turista ay may tinatawag na SEPANGS or separation anxiety sa Boracay matapos ang ilang araw na bakasyon. Marami kasi sa kanila ang namangha talaga sa ganda ng isla, sa mga water activities na kanilang na-enjoy at syempre naman dahil sa saya noong New Year countdown at fireworks display sa isla. Ayon sa mga turista, kahit back to reality na, dala naman nila ang magagandang memories sa tinaguriang world's best beach. To all those gusto magpunta ng Boracay, I tell you, hindi kayo magsisi. Maganda ang Boracay, masaya dito. Definitely, pwede mo sabihin, babalik ka rin. The people, they are very friendly. If I need some help, everyone wants to help you. Sun is shining, the weather was beautiful, everything's perfect here. Connie, kahit na marami na ngayon ang umuuwi sa kani-kanilang mga lugar, marami naman tayo nakikitang pumapasok pa lang dito sa Boracay upang umpisahan ang kanilang bakasyon. Connie? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May nasawing bata sa Talisay, Cebu dahil sa pinagbabawal na paputok. Cecil, ano nangyari? Rafi, tinamaan daw ng bato sa dibdib ang biktima nang sumabog ang bawal na paputok na Goodbye Philippines. Yan ang iba pang mga balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Humandusay sa daan ng 10 taong gulang na lalaki sa Talisay City, Cebu. Tinamaan pala siya sa dibdib ng mga tumalsik na bato nang sumabog ang paputok na Goodbye Philippines. Napuruhan ang kanyang puso at agad siyang binawian ng buhay. Kritikal ang lagay ng isa pang minor de edad habang sugatan ng 3 pa nilang kapitbahay na edad 8 hanggang 17. Ayon sa kapitan ng barangay, nakatanggap sila ng ulat na may lalaking nagtungo umano sa isang bakanting lote habang may dalang 3 Goodbye Philippines.
Dunay tao dito ma'am nga nagpabuto nga gikan sa Bulacau, Crusan, kanang tulo kabuk ang ipabuto nila ma'am. Nya ang usa wa mo buto. Ida sa mga bata dito sa ilaha. Unya usa kay nahitabo ma'am murag ilaha ba kahanggi kuan na didukdok baka nila o unsa nibuto. Nakikipag-ugnayan na sila sa Talisay City Police para matuntun ang lalaking nagdala umano ng pinagbabawal na paputok sa kanilang barangay. Nasabugan naman ang paputok na bombshell ang isang lalaki sa Asturias, Cebu. Dead on arrival siya sa ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, nilapitan ng biktima ang paputok at sumabog ito sa kanyang mukha. Sa Pavia, Iloilo, natagpuan ang isang ligaw na bala sa isang bahay sa Barangay Pandak. Ayon sa pulisya, napansin ng pamilya roon na may butas sa kisame ng isang silid kahapon ng madaling araw. Nang suriin nila ang silid, doon nila na-recover ang isang bala. Wala namang tinamaan ng bala. Inireport ito agad ng pamilya sa pulisya. Isa sa ilalim naman ang bala sa ballistic examination. Sa ngayon ay wala pang person of interest ang pulisya. Sakaling matukoy kung sino ang nagpaputok ng baril, pwede siyang sampahan ng reklamong illegal discharge of a firearm. Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang magsasaka matapos sumabog ang isang granada sa peryahan sa Matalam, Cotabato. Ayon sa nanay ng biktima, naglalakad lang ang kanyang anak malapit sa gate ng peryahan nang mangyari ang pagsabog. Ayon sa Matalam LGU, may 2 ring nagtamo ng minor injuries sa insidente. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang naghagis ng granada sa peryahan. Sa Pagalungan, Maguindanao del Sur naman, hinagisa ng 2 granada ang maneuver team ng pulisya roon. Nasira ang isang sasakyan sa lugar matapos sumabog ang isa sa 2 granada. Wala namang nasaktan sa mga pulis. Tumakas daw ang mga salarin sakay ng motorsiklo. May persons of interest na ang pulisya pero hindi pinangalanan dahil patuloy pa ang investigasyon. Kinundi na naman ng Pagalungan LGU ang insidente. Kasabay ng pagsalubong sa 2025, sinalubong din ang mga consumer ng dagdag singil sa kontribusyon sa Social Security System pati na sa tubig ng Maynilad at Manila Water. Balitang hatid ni Maki Pulido. Bagong taon, bagong taas-singil sa ilang mga bayarin. Epektibo na ang taas-singil ng Maynilad at Manila Water. Kung customer ka ng Maynilad, 7 pesos and 32 centavos per cubic meter ang average na dagdag singil. 5 pesos and 95 centavos naman sa Manila Water. Sa Marso na uli magkikwenta ang MWSS Regulatory Office kung magkakaroon ng pagbabago sa singil ng mga water concessionaire. Sa taas ng mga bayarin, hindi pa nababayaran ni Marites ang singil sa tubig mula noong Nobyembre. Kaya habang sarado ang maraming negosyo noong bisperas ng bagong taon, magdamag na bukas ang kanilang karinderya para makaipon ng pambayad. Survive talaga nga makaahon sa bayaran, sa pang-araw-araw. Wala pang anunsyo ang Meralco o mga electric cooperative. Pero dahil pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na singilin ng National Grid Corporation ang kinontrata nitong reserbang kuryente noong 2024, posible ang taas singil sa kuryente. Mahigit 3 bilyong piso yan na sisingilin sa mga electricity consumer ng 3 hanggang 6 na buwan. Pag tinaasa naman lang, kawawa naman kami. Maawa naman sila sa amin. Sabi naman ng Toll Regulatory Board, may nakasalang sa kanilang mga petisyon sa pagtaas ng mga toll fee. Ayaw pa nilang sabihin ang detalye nito. Pero kung matuloy yan, sabi ni Antonio na biyahero ng gulay, mga consumer ang tatamaan. Siyempre po, tataas ang konti yung mga kalakal natin dahil po yung ipapatong natin yan sa mga ito po mga kalakal nating ibebenta. Tataas sa 15% ang SSS contribution. 10% nito sagot ng mga employer habang 5% sa empleyado. Pero may bahagyang pagtaas naman sa sweldo ng mga kasambahay at minimum wage earner. Para sa mga kasambahay sa Metro Manila, mula 6,500 na minimum wage, simula January 4, 7,000 pesos na ito. 1,000 ang dagdag sa sweldo ng mga kasambahay sa Northern Mindanao at Caraga mula 5,000 to 6,000 pesos. May 23 pesos namang dagdag sa sweldo ng mga minimum wage earners sa Northern Mindanao. 50 pesos naman sa Caraga na ibibigay sa 2 tranche ngayong buwan at sa Mayo. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Trahedya sa Ethiopia bago magbagong taon.
hindi bababa sa 71 ang patay matapos mahulog sa ilog ang sinasakyang truck. Ayon sa regional government doon, may 5 ring critical sa ospital. Sabi ng traffic police, papunta ang mga biktima sa isang kasal nitong linggo. Masyado raw mabilis ang patakbo ng truck at pakurbang daan kaya ang dinaanan nilang kalsada. Tinitinan ding dahilan ng aksidente ang pagiging overloaded ng truck. Fearless! Yan ang vibes na hatid ng pinasilip na teaser ng bagong tagapagmana ng Brilyante ng Lupa, si Bianca Umali bilang si Sangretera. Para yan sa much-awaited Kapuso Fantasy Series na Encantadia Chronicles Sangre. Nagbigay tribute din si Bianca sa kanyang previous iconic roles, gaya nila Wiswis ng Mulawin, Sahaya ng Sahaya, at Para Makadatu ng Legal Wives. On point lahat mula sa kanyang makeup, costumes at pag-arte. Abangan ang susunod na kabanata sa karakter ni Bianca as Sangretera this 2025. After manalo bilang Best Actor sa 2024 Metro Manila Film Festival, napa-throwback si Kapuso Drama King Dennis Trillo sa IG. Ipinost niya ang kanyang MMFF Best Actor Trophy noong 2018 at ang kanyang MMFF Best Supporting Actor Award noong 2004. Memorable daw dahil first award niya raw yan. Thankful daw si Dennis na parami ng parami ang mga sinihan kung saan showing ang Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong taon, bagong pag-asa para makapagbago. Kaya marami ho ang nag-eenganyong gumawa ng sariling New Year's resolution. Pero paano ba natin mapapanindigan ng mga yan? Balitang hatid ni Von Aquino. Goal ng college graduate na si Precious na magkatrabaho na ngayong 2025. At sa loob ng 2 taon, target naman niyang makaipon. Gumagawa na siya ng budget para sa kanyang magiging sahod. Yung 50 ko na yon, syempre yun yung gagastusin ko sa bahay. Syempre yung mga bills and mga other expenses, ibibigay ko rin kay mami ko. Tapos yung 30% sa savings ko and yung 20% naman yun para sa sarili kong mga gusto sa buhay. Ang kanyang nanay na si Jocelyn, good health para sa pamilya ang goal. Magiging watchful na rin sa kinakain. Ang mapaunlad ang negosyo naman ang goal ni Albert. Dapat tutukan talaga kasi minsan may mga bagay-bagay na yun nga, pag di mo siya napopokusan, parang nawawala. Titigilan na raw ni Rian ang pagpaprocrastinate o mamaya na lang attitude para manatiling honor student. Pag sinasabi ko po kasi yung mamaya na yan, doon na po ako nawawalan ng gana to point na tatama rin na po ako. Ayon sa isang life coach, mahalaga ang pagsiset ng goal para magkaroon ng direksyon at focus sa gusto mong marating. At para ma-achieve yan, dapat malinaw ang gusto mong mangyari. Ano ba yung outcome that we wanted to accomplish? Kasi if we have so many things at hand na ito gusto ko to, I wanted to do this, I wanted to do that, and you are not being clear on what you should focus on, then you will not be having a particular outcome. Ang goal dapat daw specific, measurable, attainable, realistic at time-bound. Minsan, nagsiset tayo ng goals na masyadong mahirap i-accomplish. Kaya tendency, nape-pressure natin yung sarili natin. Kapag nakaset na ang iyong goal, mainam na isulat din ito. Pag iniisip lang natin, ito yung goal ko. Lalagyan lang natin sa utak natin, sometimes we neglect it. So mas maganda na parang meron kang blueprint. So you can have a certain creative visual so that it will be reminded na ito yung goal ko. At kapag sinimulan na ang pag-achieve sa iyong goal, gumawa ng routine, maging consistent, at i-track ang iyong progress. Bukod sa pagsiset ng goals at pagsusumikap na maabot ito, mahalaga rin daw na maging mapagpasalamat para sa lahat ng mga biyaya at mga tagumpay na nakamtan sa buhay. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init pang balita, may insidente ng pananaksak sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kaninang pasado alas 7 ng umaga. Sabi ng Bureau of Corrections, nangyari yan sa maximum security camp ng Bilibid. Isang person deprived of liberty ang nasawi habang 2 ang sugatan. Hindi muna sila pinangalanan dahil hindi pa naabisuhan ang kanilang mga pamilya.
Para tiyakin ang kaligtasan ng iba pang mga PDL at staff, iniutos ng Bucor sa lahat ng superintendents na paigtingin ang seguridad sa mga kulungan. Hindi bababa sa 10 ang patay, kabilang ang 2 bata nang mamaril ang isang lalaki sa Montenegro. Batay sa ulat ng local media, nagsimulang mamaril ang gunman sa loob ng isang kainan noong magkaroon doon ng gulo. Itinuloy ng lalaki ang pamamaril sa kalsada. Bukod sa mga nasawi, may 4 na nasa kritikal na kondisyon. Natugis ang suspect malapit sa kanyang bahay, ngunit nasawi rin siya kalaunan habang dinadala sa ospital dahil sa mga self-inflicted injury. Base sa pulisya, nakainom ang suspect bago ang pamamaril. Nagdeklara na ng 3 araw na national mourning ang Prime Minister ng Montenegro para sa mga biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Wala ng buhay nang makita ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa Rosario, Cavite. Base sa investigasyon, sumakay ng minibus ang lalaki mula sa Cavite City papuntang bayan ng Rosario. Napansin umano ng bus driver na may nararamdamang sakit ang lalaki. Kaya niya ibinaba ang lalaki sa tapat ng munisipyo para magpasuri sa klinik doon. Pero umalis na agad ang lalaki kahit hindi pa natitingnan ng doktor. Sunod na siyang nakitang patay sa gilid ng kalsada na may dugo sa muka. Hininalang sumuka siya ng dugo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang kanyang kasamahan matapos pagbabarilin sa Lapu-Lapu City, Cebu. Batay sa investigasyon ng pulisya, nasa loob ng bodega ng gulay ang 2 biktima nang biglang pumasok ang sospek at namaril. Ilang oras lang yan matapos salubungin ang bagong taon. Tinamaan sa kaliwang dibdib ang nasawi habang nagtamo ng tama sa likuran ang isa pa. Ayon sa mga otoridad, umamin sa kanila ang nakaligtas na biktima na gumagamit sila ng iligal na droga nang mangyari ang insidente. Meron na rin daw person of interest ang pulisya sa krimen. Ngayong bagong taon, kailangan na ba ng color reset gaya po sa wardrobe o disenyo ng bahay? May payo dyan ng ilang eksperto para makasunod sa uso pero menos gastos. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Mocha Mousse ang Pantone Color of the Year para sa 2025. Pwede mo itong gawing motif ng iyong bahay kahit ano pa ang kulay nito ngayon nang hindi gumagastos ng malaki. Get some throw pillows, yung accents mo, keep it simple. Pwede kang mag-accent wall para the next time na magbago yung color of the year, you don't need to do so much. Hindi rin kailangang palitan ng furniture para lang sumunod sa uso. Malaking bagay rin daw kung neutral ang base color ng bahay, gaya nitong condo unit ni Cheng, na babagay sa kahit anong kulay. Kaya dapat yung base color of your home, it's always practical to make it neutral. Kasi pag neutral, kahit ano pa yung color of the year, it's easy. Hindi rin kailangan ng wardrobe overhaul tuwing magbabago ang color of the year. If wala po kayong masyadong budget pa, you can invest muna po sa mga bags and shoes. Kung may statement pieces na, gaya ng blazer, jacket at coat o ibang outfit na nasa color of the year, ang maganda raw gawin? I-mix and match nyo lang po yung color mousse sa mga on-hand outfits. Kung may budget naman at gusto mong i-overhaul ang iyong wardrobe, payo ni JM, go basic para classic and timeless pa rin siya, pero you're still in trend para sa everyday outfits nyo. Ang iwasan lang daw? Siguro po mga neon colors, bawal po tayo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong taon, abay bagong gastos din. May mga nakaamba na kasing pagtaas sa singil, sa tubig at posibleng pati na rin po sa kuryente, pati na yung dagdag sa SSS contribution kada buwan. Paano kaya didiskarte yung ating mga kababayan para dyan? Si Emma Lastrilla uunahin sa paggastos sa mga pinaka-importante tulad na lang ng pag-aaral ng kanyang mga anak. Para naman kay Ronald Maggracia, hindi raw muna siya bibili ng mga gamit na hindi pa naman kailangan. Uunahin daw niya ang mga bayarin. May 5 namang tips si Edwin Riza tulad ng pagiging matalino sa paggamit ng tubig at kuryente, paghanap ng iba pang paraan para mag-ipon pati ang pagsuri sa inyong mga ginagastos. Si Rachel Solano naman hihirapan ng makatipid dahil sa dami raw ng kaltas sa kanyang isinasahod.
Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga naisin po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lang sa Facebook page ng Balitang Hali. Para po sa maraming pamilya o barkada, hindi nawawala yung mga paandar na laro para mas masaya syempre yung mga pagtitipon. Oo nga, pero kakaiba yung pakulo ng mga taga-Buwak, Marinduque na talaga namang daming energy. Dalawa! Tatlo! Ayan, oh. Yan! Ang masayang diapers race sa barangay Kaganhaw. Game nagpaunahan sa pagsuot ng diaper at nakipagkarera pa yung dalawang grupo ng mga lalaking yan. Ang twist sa laro, iikot pa sa upuan na may bote o tsupon at saka ipapasa sa kasunod naman na laro ang diapers. Sa tindi ng laro, ang nanalong grupo ay nag-uwi ng tumatangiting na 500 pesos. Wow! Wow sa effort! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.